Ang dalawang atake ay mabilis na nagbanggaan, lumikha ng malaking pagsabog sa ere. Sumimangot si Shi Tianju at nag-isip sa kanyang puso, hindi ito maaari. Ang apoy na ito ay napakalakas. Foundation establishment early stage pa lang siya, pero nasira na niya ang blood fiend palm ko. Saan niya natutunan ang cultivation method na ito? Sa tapat, malakas na sumigaw si Hong Qianye, Jise, simula pa lang iyon. Pagkatapos, muli niyang sinimulang mag-circulate ang kanyang cultivation method, ginawang ice ang apoy sa paligid ng kanyang katawan, at agad na naglunsad ng isang galaw, cold bone blazing flame, patungo kay Shi Tianju. Isang talunang alipin lang. Sumigaw si Shi Tianju, dali-daling ginamit ang Devouring Soul Blood Spear upang lumaban, ngunit isang antas pa rin siyang mas mababa. Ang kanyang braso ay naging yelo. Nagulat na nagtanong si Shi Tianju, anong uri ng fire element cultivation method ang ni-cultivate mo? Bakit ito napakasama? Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang cultivation upang basagin ang yelo sa kanyang braso at tinitigan si Hong Qianye, nakangiting nagsasabi, hindi nakakagulat na ikaw ang hinahanap ng matanda na ito, talagang nakakaintriga ka. Sa pag-alis mo sa Central Domain, nakakuha ka ba ng malaking swerte, at pagkatapos ay nagdisciple ka sa isang expert, tama? Malamig na tumawa si Hong Qianye, hindi ka apektado. Sa ganitong cultivation method, maaari na akong sumampa sa landas ng pangingibabaw sa Central Domain. Sa kanyang puso, nag-isip siya, hindi ko inakala na sa tulong ng 3,000 Flaming Heaven Scripture, ang Blood Demon na nagpakilabot sa Central Domain noon ay nasusugpo na ngayon ng matanda na ito. Ngunit hindi ko maaaring ipaalam sa Blood Demon na ito na ang cultivation method na ito ay talagang itinuro ng isang soul transformation cultivator mula sa Desolate Province. Sa sandaling ito, bigla ang tumawa ng malakas si Shi Tianju, buong lakas na nagtulak ng kanyang cultivation method, at nagsabi, kung patuloy kang lalaki, natatakot ang matanda na ito na hindi ko masusupil. Kaya, sayang, hanggang dito na lang ang lahat. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng Undying Demon Body. Kasabay nito, sa iba't ibang lungsod ng Wei State, pare-pareho ang mga eksena. Ang mga tao sa lungsod ay nagpapagulong-gulong sa sakit sa lupa, sumisigaw, tulungan niyo kami. May tutulong ba sa akin? Huhuhu, ayaw kong mamatay. Sa kanilang mga katawan, mga hibla ng essence blood ang lumabas, lumilipad patungo sa likuran na bundok ng palasyo. Balik sa likuran na bundok, pagkatapos sumipsip ng malaking dami ng essence blood na lumipad mula sa lahat ng dako, masayang tumawa ng malakas si Shi Tianju, hahaha, napakaganda ng pakiramdam na ito. Ang mga taong ito ay matagal nang naging pagkain ko. Hanggat mayroon akong ideya, agad kong marerefine ang lahat ng kanilang cultivation upang mapalakas ako. Tinignan ni Junlin si Hong Qianye at hinikayat, Little Hong, huwag ka nang sayangin ang oras. Bilisan mo na, harapin mo siya. Sinulyapan siya ni Hong Qianye at galit na nagsabi, hindi mo kailangan akong utusan. Sa kanyang puso, palihim siyang nagmura, nakakainis. Bakit naging ganito ang mga bagay-bagay? Akala ko, si Junlin, kapag nakasalubong niya ang Blood Demon, pagkatapos niyang hindi makatiis, lalapit siya sa akin para humingi ng tulong, at pagkatapos ay kikilos na ako. Ngunit ang kasalukuyan sitwasyon, natatakot ako na pati ako ay hindi makakaligtas. Ang aura na ito, naka-breakthrough na siya sa body integration realm. Noong taong yon, sa body protection na ito, kahit pa sa labanan sa pagitan ng mga experts, hindi ako natalo. Kahit pa ang mga matatandang halimaw sa Holy Land na gumamit ng immortal artifacts, hindi nila nawasak ang aking undying body. Ang undying body ng matanda na ito ay nakarecover na ng 7 parts. Hintayin mo lang nakainin ko ang lahat ng buhay sa Desolate Province, naniniwala ako na kapag ganap na itong na-recover, kahit pa sa Central Domain, wala akong kalaban. Hong Qianye, binibigyan kita ng pagkakataon. Pagdating ng panahong iyon, ikaw ang ganap na makakatanggap ng kahihinatnan. Pagkasabi nito, inunat ni Shi Tianju ang kanyang demonyong kamay patungo kay Hong Qianye. Bagaman nagsisikap si Hong Qianye, pagkatapos lamang ng ilang galaw, malubha siyang nasugatan. Wala na siyang magawa kundi hayaan si Shi Tianju na kumuha ng kanyang kapalaran. Ang emperador ng Great Wei kasama ang grupo ng mga sundalo ay dumating na rin. Sa pagkakita ng eksena na ito, ang puso ng emperador ay napuno ng pagkasira ng pag-asa. Ito pala ang pinagmulan ng evil pestilence na nagdulot ng sakuna sa Great Wei. Kahit pa ang senior immortal ay hindi niya kalaban.
Ang aking Great Way ba ay mamamatay dito? Matapos ang isang sandali, hirap na umupo si Hong Qianye, nag-iisip sa kanyang puso, ang landas sa pagiging immortal na sinundan ng matanda na ito, magwawakas ba ng ganito? Sa hirap ng pagkuha ng cultivation method na ito, hindi ako handang sumuko. Kailangan ko ba talagang lumapit at makiusap sa nakakainis na si Junlin? Ang umamin na hindi ako kasing galing niya, hindi ba't malaking kahihiyan yan? Bukod pa riyan, siya ay nasa soul transformation peak stage lang. Malaki pa rin ang agwat sa body integration realm. Kung hihingi ako ng tulong sa kanya, talagang may epekto ba? Sa sandaling ito, tumawa ng malakas si Shi Chanju at nagsabi, tayo ay mga cultivators na naghahabol ng mahabang buhay. Kung ayaw mong mamuhay kasama ang matanda na ito, kung gayon, pagkatapos mong mamatay, pumasok ka na sa katawan ng matanda na ito. Hayaan mong dalhin ko ang iyong kalooban at tapusin ang mahabang landas na ito sa immortalidad. Nang makita ni Hong Qianye si Shi Chanju na handa ng kumilos, agad niyang isinantabi ang kanyang pagmamataas at malakas na sumigaw, Master, iligtas mo ako. Nang marinig iyon ni Shi Chanju, hindi niya mapigilang maging maingat. Master! Sa katunayan, may pinagsilbihan kang master. Mabuting disipulo, sa wakas, naisip mo rin ang matanda na ito. Lumipad pababa si Junlin mula sa langit at tumayo sa harap ni Hong Qianye, pagkatapos ay nakangiting nagsabi kay Shi Chanju, ang kanyang master ay ako. Nakatingin si Shi Chanju kay Junlin at tumawa ng malakas, Hong Qianye, hindi ko inakala na babagsak ka sa antas na ito. Tinanggap mo pa ang isang nobody mula sa desolate province na nakaabot lamang sa soul transformation realm bilang iyong guro. Talagang kahihiyan ka sa demonic path. Hindi nagsalita si Hong Qianye, ngunit sa kanyang puso, nag-aalala siya para kay Junlin. Bagaman galit siya kay Junlin dahil palagi siyang inuutusan, sa huli, siya ang kanyang tagapagligtas. Ngayon, nakatayo siya sa harap ni Shi Chanju, natatakot siyang mapunta sa kapahamakan. Sa harap ng mga salita ni Shi Chanju, tumawa lang si Junlin at nagtanong, naiintindihan ko na minamaliit mo ako, tama? At hindi mo alam ang lawak ng langit at lupa. Kung nasa pinakamataas na porma ako, sa isang dura lang, malilipad na kita. Si Shi Chanju, na nangungutya kay Hong Qianye, ay nagsabi ng may pagka-guilty, pasensya na, alam ng disipulo na hindi kalaban ng master ang Blood Demon, pero humingi pa rin ako ng tulong. Kung may kakayahan pa kayo, tumakas na kayo. Tumakas? Hindi yan mangyayari. Tingnan mo ng mabuti kung paano o wasakin ng master mo siya para sa iyo. Wasakin ako. Ha ha ha. Sa tingin ko, ni isang galaw, hindi mo kayang salad. Ano ang batayan ng iyong kayabangan at kawalang hiyaan? Sa pagkakita kay Shi Chanju na handa ng kumilos, sabik na sumigaw si Hong Qianye, hayaan mo na lang ako. Master, tumakas ka na mabilis. Mumiti lang si Junlin, naghihintay ng anunsyo ng system. Nag-scan ang system at natuklasan na ang host ay nakakatanggap ng atake mula sa body integration late stage. Aktibo na ngayon ang passive effect, stronger against stronger. Natanggap ang cultivation na body integration middle stage. Kaya, sa isang galaw lang, agad na na-neutralize ni Junlin ang atake ni Shi Chanju, naging dahilan upang mabasag ang kanyang kamay. Nagulat iyon kay Shi Chanju. Paano nangyari? Isang soul transformation. Sandali. Hindi ka soul transformation. Body integration stage ka rin pala? Malaki ang mga mata ni Hong Qianye, nakatingin kay Junlin. Ang taong ito ay talaga namang nagtago ng husto. Sa labas, nagpapanggap siyang soul transformation cultivator, ngunit sa likod, isa pala siyang body integration expert. Hindi nakakagulat na palagi niya akong ginagalit. Ginagamit niya pala ang body integration cultivation. Muntik na akong maloko niya. Buti na lang, hindi ko talaga siya hinarap noon. Sa pagkaramdam ng lakas na bumubukal sa kanyang katawan, masayang nag-isip si Junlin sa kanyang sarili, ito ba ang pakiramdam ng pag-breakthrough sa body integration realm? Mukhang sa isang pagwawagayway lang ng kamay, maaari na akong sirain ang langit at lupa. Para kay Shi Chanju, bagaman nabigo ang kanyang atake, tiwala pa rin siya na nagsabi, bagaman pareho tayo sa body integration realm. Ang pagkakaiba sa cultivation methods sa pagitan ng isang cultivator mula sa wildland na tulad mo at ng matanda na ito ay kasing laki ng langit at lupa. Ipakikita ko sa iyo, isang taga-probinsya, kung ano ang tunay na kapangyarihan. Matapos ganap na maibalik ang kanyang kamay, patuloy na inatake ni Shi Chanju si Junlin.
Ikaw ang hindi nakakaalam kung ano ang tunay na kapangyarihan. Pagkasabi nito, ginamit ni Junlin ang Human King Seal at sinira ang dalawang kamay ni Shi Chanju, pagkatapos ay tumawa sa mukha nito. Sabi mo, ito ang agwat sa cultivation methods. Sa kanyang puso, nag-isip siya, ang Human Emperor Seal, na auto-cultivated ng system, ay umabot na sa major accomplishment level. Mas malakas ito ng maraming beses kaysa sa unang beses kong gamitin. Kung gayon, bakit hindi mo pa rin masisira ang aking undying body? Kung mas matagal tayong lumaban, mas hindi mo ako matatalo. Ang sinabi ni Shi Chanju ay lalo lamang nagpainteresado kay Junlin. Magaling! Tamang-tama, subukan ko ang bago kong galaw. Umabot na sa perfection level ang proficiency ng divine ability na ito. Sa pag-iisip nito, itinuro ni Junlin ang dalawang daliri kay Shi Chanju at bulong ang spell, Great Desolate Coffin Finger. Unang daliri, ilibing ang langit at lupa. Pangalawang daliri, durugin ang mga bundok at ilog. Pangatlong daliri, lipulin ang mga nilalang. Pang-apat na daliri, basagin ang kalawakan. Isang sinag ng ilaw ang lumipad diretsyo kay Shi Chanju, naging dahilan upang siya ay mula sa malaking tao ay maging payat. Hindi mapigilan nito na magduda si Shi Chanju sa buhay. Bakit? Sa maliit na desolate province na ito, nakasalubong ko ang ganitong halimaw. Matagal na ba akong hindi lumalabas at ang mga heavenly talent sa labas ay naging ganito nakalakas? Tahimik si Hong Tianye nang makita niya ang eksena na ito. Napakalakas! Sa harap ng cultivation method na ito, malayo ang agwat ng 3,000 flaming heaven scripture. Hindi nakakagulat na tiwala siya noon. Sa katunayan, hindi niya ako pinansin kahit kaunti. Sino ka ba talaga? Sa harap ng tanong ni Shi Chanju, ngumiti lang si Junlin at sumagot, ako si Junlin, Peak Lord ng Misty Peak mula sa Profound Heaven Sect. Impossible. Noong ako ay nag-imbestiga sa Desolate Province, ang Profound Heaven Sect, kahit ang Sect Master ay hindi pa soul transformation. Bagaman nagdududa ako, ang mahalaga ngayon ay hindi ang pag-alam, kundi ang pagtakas. Junlin, matatandaan kita. Pagkasabi nito, ginamit ni Shi Chanju ang Blood Escape Great Method at sinaktan ang sarili. Nakita iyon ni Hong Tianye at mabilis na nagbabala, gusto niyang tumakas. Kung makatakas siya, magiging napakasama ang kahihinatnan. Junlin, sa susunod, hindi ako magpapabaya. Tumawa ng malakas si Shi Chanju, ang kanyang katawan sa sandaling ito ay naging isang agos ng likido, lumilipad sa ere. Ngunit, isang segundo lang ang lumipas, parang may magnet ang kamay ni Junlin na hinigop siya pabalik at agad na pinatay siya. Pagkatapos nito, mukhang hindi masaya si Junlin at bulong niya, System, nasaan ang reward ko? Maging aware ka. Huwag mo akong hintayin paulit-ulit na magpaalala. Tandaan, napaka-professional mo. Heto na ako. Heto ang reward para sa gwapong host. Binabati kita, host, nakatanggap ka ng isang mahiwagang buto na may mga pahiwatig. Maaari itong magbigay ng top-tier physical talent sa gumagamit, at ang hinaharap ay tiyak na maging isang pambihirang nilalang. Nais mo bang itali ito ngayon? Sabik si Junlin, pambihirang nilalang. Astig yan? Bilisan mo. Hindi ako makapaghintay. Sinunod niya ang tagubili ng system at nagsimulang itali. Pagkatapos itali ang Supreme Bone, ang combat power ng host ay tataas ng malaki. Pagkumpleto ng tali. Binabati kita, host. Natulala si Hong Tianye, nakatingin sa kanya. Ano na naman ang ginagawa ng taong ito? Ang energy fluctuation sa kanya ay nagpapananginginig sa akin. Hindi ko alam kung anong malaking swerte ang nakuha niya. Kung hindi posibleng ang ganitong uri ng napakagandang halimaw ay lumitaw sa Desolate Province. Masama. Kailangan kong muling suriin ang kanyang tunay na lakas. Kailangan kong mag-cultivate ng husto para maka-breakthrough sa body integration realm sa lalong madaling panahon para sa ganitong paraan, maaari ko siyang kontrolin ng may tiwala. Lumuhod ang emperador at prinsesa, nagpapasalamat sa kanya. Maraming salamat, Senior Immortal, sa pagligtas sa mga tao ng Wei State. Ang aming Wei State ay tiyak na isusulat ang pangyayaring ito sa kasaysayan upang matandaan ng mga susunod na henerasyon ang kabutihan ng Senior Immortal. Matamis na sumagot si Junlin, hindi kailangan magpasalamat. Ang maging isang mabuting emperador at tratuhin ng mabuti ang mga tao ay mas higit pa sa anumang bagay.
Nangako sa kanya si Ling-er, ang maliit na babae ay tatandaan ang mga turo ng Senior Immortal. Nais ko bang maging disipulo ng Profound Heaven Sect? Gusto ko rin na tulad nyo, pumatay ng mga demonyo at sumuko sa mga masasamang espiritu. Sa harap ng alok na ito, maingat na sinuri ni Junlin ang impormasyon niya. Lumabas ang kanyang impormasyon, pangalan, Zhao Ling-er, kasarian, babae, cultivation, wala, talent, top-grade water element spiritual root, identity, Wei State Princess. Pagkabasa, naramdaman niya na hindi masama ang immortal destiny. Tinanggap ni Junlin ang alok. Tunay na mayroong hindi masamang water element spiritual root si Ling-er, isang mabuting binhi. Kung gayon, kung gusto mo talaga, matutupad ko ang iyong kahilingan. Nakita iyon ng emperador at masayang hinikayat ang kanyang anak na babae. Ano? Totoo ba? Ling-er, bilisan mo, magpasalamat ka sa Senior Immortal. Magalang na nagbo si Ling-er. Maraming salamat, Senior Immortal. Inimbitahan siya ng emperador, Senior Immortal, niligtas niyo ang Wei State at tinanggap niyo si Ling-er. Sa ngalan ng mga tao ng Wei State, ipinahahayag ko ang aking pasasalamat sa inyong dalawa. Ngayon, inaanyayahan ko kayong dalawa sa Tae Palace upang magpahinga ng ilang araw. Tumingin si Junlin kay Tianye na tahimik sa likuran niya. Okay, tara na. Tianye, pagkatapos magpalakas, sa wakas ay nagising. Ye Tianhong, Soul Transformation Peak Stage, bumubukal na ki na bumabalot sa kanyang katawan. Sabi niya, sa wakas, nakarecover na ang mga sugat ko. Ang realm ko ay naka-breakthrough na rin sa Soul Transformation Peak. Mula nang mag-cultivate ako ng 3,000 Flaming Heaven Scripture at uminom ng pills, napabilis ang cultivation speed ko. Ang pamamaraan niya ay talagang pambihira. Sumumpa si Tianye, ngunit mukhang hindi madaling mawawala ang pighati sa kanyang puso. Bagaman niligtas mo ako sa pagkakataong ito, hindi ko maaaring baliwalain ang kahihiyan na dinanas ko. Hintayin mo lang na maka-breakthrough ako sa body integration realm, at babalik ako sa iyo ng doble ang kahihiyan na dinanas ko noon. Hintayin mo lang. Sa tuwing iniisip ko ang eksena kung saan humingi ka ng tawad ng mapagpakumbaba, nasasabik na ako. Nagsalita si Junlin, pinutol ang kanyang pag-iisip. Little Hong, bilisan mo, lumapit ka sa master mo. Bagaman punong-puno ng puot, masunuring lumapit siya. It said, heto na naman ako. Ginagalang ko kayo. Interesadong tinignan ni Junlin ang nobela sa kanyang kamay. Itong martial arts novel na ito ay medyo interesante. Mukhang gusto rin ng mga lokal dito ang face-slapping, cool pretending plot. Kung nag-transmigrate ako sa bansang ito, baka pwede akong kumita sa pagsusulat ng mga nobela. Unang-una, ang Battle Through the Heavens ay tiyak na magiging sikat sa buong bansa. Ang pangalan ng may akda ay Feng Kuang Tudao. Hindi na intindihan ni Tianye kung ano ang sinasabi niya. Ano na naman ang binubulong ng taong ito? Sa labas, magalang siyang nagtanong, Master, bakit po niyo pinapunta ang disipulo? Nakita ni Junlin si Tianye at natuwa, nandito ka na? Nilubog niya ang kanyang mga paa sa tubigan at mukhang relax. Bilisan mo, halika rito at hugasan mo ang paa ng master mo. Isang alon ng galit ang sumiklab. Ikaw. Kailangan niyang paalalahanan ang kanyang sarili, kahit ang malakas na tulad ng Blood Demon ay pinatay ng taong ito. Hindi ito ang oras para lumaban. Magtiis ka na lang. Mukhang masaya si Junlin na asarin ang disipulo na ito. Ano yan? Ayaw mo ba sa master mo? Bakit hindi ka pa lumalapit para lumuhod at hugasan ang paa ng master mo? Matyagang tiniis ni Tianye hanggang sa naging kamao ang kanyang mga kamay. Wala po, disipulo. Lumuhod siya sa harap ng tubigan sa paghugas ng paa na may galit sa kanyang puso. Dati akong demonic sect master, isang true immortal na umabot sa tuktok. Libo-libo ang mga cultivator na namatay sa kamay ng matanda na ito, ngunit ngayon, kailangan kong magdusa ng kahihiyan at hugasan ang paa ng isang cultivator mula sa desolate province. Umisi si Junlin, nanunuya. Mabuting disipulo, gusto mo bang lumaban sa akin? Bigla, sa pagkakapunta sa tubig, naramdaman ni Tianye na hindi maayos. Sandali! Ang tubig na ito ay limitless water. Ayon sa kanyang alaala, kung iinumin ito ng isang ordinaryong tao, mananatili ang kanilang kagandahan at mabubuhay hanggang 200 taon.
Kung iinumin ito ng isang cultivator, malilinis nito ang mga impurities sa katawan at gagawing malinis ang kanilang katawan. Ang cultivation ay tataas ng mabilis. Kahit isang maliit na dami lang sa central domain, magiging dahilan ito ng labanan. Ito ay isang bagay na marami lamang nakikita sa mga pagkaunawa, hindi nakukuha sa paghahanap. Ang taong ito, ginagamit niya talaga ito para lang ibabad ang paa. Pambihira! Ang pagwawasak sa mga pambihirang bagay na ito ay lalo lamang nagpapatibay sa aking paniniwala. Nakakuha siya ng napakalaking swerte. Kung hindi, paano siya magiging ganito kaaksaya? Kung inumin lahat ng limitless water na ito, malaking tulong ito sa cultivation. Ngunit ang katotohanan ay nagpatino sa kanya. Teka, tubig ito sa paghugas ng paa. Nagkunwaring galit si Junlin. Ano ang ginagawa mo? Ayaw mo ba sa mabahong paa ng master mo? Pinigilan ni Tianye ang kanyang galit. Wala po, nag-iisip lang po ang disipulo ng ibang bagay. Sobrang komportable si Junlin. Napakaraming limitless water na ibinigay ng system, hindi niya inakala na sa paggamit nito upang ibabad ang kanyang paa, kasama ang magandang pamamaraan ng disipulo na ito, ganoon kaginhawa ang pakiramdam. Nagbabasa siya ng nobela habang inuutusan si Tianye. Medyo malamig ang tubig, lagyan mo ng init. Masunuring sumunod si Tianye. Opo, master. Sa nagliliyab na mga kamay, agad niyang sinausaw ang mga ito sa tubigan at pinakuluan ang tubig. Tamang-tama ang init, punong-puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, may naririnig na mga yabag mula sa labas. Ceiling air pala, nagmamadaling hinahanap siya. Sa kanyang pagpasok, nakita niya si Junlin na nag-i-enjoy hanggang sa namumula ang kanyang mukha. Napakasarap. Ang pananaw na ito ay nagbigay kailing air ng maling pagkaunawa. Oh my God, anong ginagawa nila? Hindi ko inakala na may ganyang relasyon sa likod ng master at disipulo na ito. Nahiya si Ling Er, hindi naglakas loob na manggulo, ni tumingin pa, at mabilis na tumakbo palayo. Nakakahiya. Ang aksyon ng bagong disipulo ay nakapagpalito sa kanya. Ano ang tinatakbuhan ng batang Ling Er na ito? Matapos ang mahabang paglilingkod, nagsalita si Tianye, Master, tapos na po ba ang paghugas ng paa? Nasiyahan po ba kayo? Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabagot. Hindi na siya pinahirapan ni Junlin at sumagot, nasiyahan? Siyempre nasiyahan. Little Hong, sabihin mo sa akin, anong problema mo? Hayaan mong maging malungkot ako para sa iyo. Naglakas loob lamang si Tianye na magmura sa kanyang puso. Mabaho ka. Kung ilalabas ko iyan, matatakot ka hanggang mamatay. Maging mayabang ka pa ng ilang araw. Magtitiis ako. Sa sandaling ito, may aksyon ang singsing sa kanyang kamay. Nalaman ni Junlin na balita iyon mula sa Secmaster. Ang balita sa kabilang dulo ay nagsabi, Brother Ye, pakiusap, bumalik kayo sa sekta sa lalong madaling panahon upang pag-usapan ang mga hakbang para sa pagharap. Kamakailan, nagkaroon ng malaking pangyayari sa Desolate Province. Pinaghihinalaan na isang ancient secret realm ang malapit ng magbukas. Kung makakakuha ng benepisyo ang Profound Heaven Sect mula doon, tiyak na magiging maunlad ito. Ancient Secret Realm. Nagtataka si Junlin. Ipinaliwanag ni Tianye, ang Ancient Secret Realm ay isang sagradong lugar na makakapagpalaki ng maraming cultivation resources na sapat para sa ordinaryong cultivators na baguhin ang kanilang kapalaran, tulad ng isang isda na tumatawid sa Dragon Gate at sumasampa sa Immortal Path. Hindi ko inakala na sa mahirap na desolate province na ito, mayroon ding ganyang lugar. Sa kanyang puso, palihim siyang nagkalkula. Ang balita tungkol sa paglitaw ng Secret Realm ay hindi maililihim. Tiyak na magkakaroon ng kaguluhan, ngunit ito rin ang kanyang pagkakataon. Kung makakakuha siya ng magandang swerte at pagsamahin ito sa nakakatakot na lakas ng 3,000 Flaming Heaven Scripture, tiyak na tataas ng mabilis ang kanyang cultivation. Tamang-tama, naglabas na ang sistem ng bagong mission, check-in mission. Kung makumpleto ng host ang check-in sa Luotian Secret Realm, makakatanggap siya ng isang napaka-nakakagulat na reward. Tuwang-tuwa si Junlin. Napakagulat. System, bilisan mo, ipaliwanag mo sa akin kung anong nakakagulat iyon. Tahimik na sumagot ang system, kung sasabihin ko sa inyo, hindi na iyon magiging nakakagulat. Nag-utos si Junlin kay Tianye, disipulo, maghanda ka.
Bisitahin natin ang emperador ng Wei sandali, pagkatapos ay babalik na tayo sa Profound Heaven Set. Agad siyang sumunod. Opo, Master. Ang Master at disipulo ay pumunta sa palasyo ng Great Wei upang bumati sa emperador. Ayaw humiwalay ang prinsesa, nakatingin sa kanyang ama. Ling-er, medyo ayaw ko umalis sa inyo. Maaari bang manatili na lang ako kasama nyo? Bagaman ayaw niya, alam niya na ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa 1,000 taon. Hindi. Nagdisiple ka na sa Profound Heaven Sect. Malaking bagay ito, napakabuti. Ilan ang nangangarap nito ngunit hindi nakukuha. Kailangan mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Huwag mong sayangin ang iyong hinaharap. Bumaling ang emperador kay Junlin at nagtanong, Senior Immortal, tatandaan ko ang inyong mga turo, tatratuhin ko ng mabuti ang mga tao, at magiging isang mabuting emperador. Umaasa akong maaari ninyong alagaan ang aking maliit na anak na babae. Tiniyak niya sa kanya, may sariling kapalaran ang bata. Sumali na siya sa Profound Heaven Sect, hindi siya makakaranas ng kawalang katarungan, ngunit kung gaano kalayo ang maaabot niya ay nakasalalay sa kanyang sarili. Pagkasabi nito, umalis siya kaagad. Tara na, Ling-er, tara na. Ang buong hall ay sumigaw, pinapupunta namin ang Senior Immortal. Habang hinahabol ni Ling-er si Junlin, lumingon siya at sinabi sa emperador, Ama, bibisita ulit ang anak niyo. Sa True Transmission Hall ng Feather Transformation Sect, isang tahimik na aura ang bumalot sa buong hall. Nagsalita si Juyang, kamakailan, maraming nangyayari sa Desolate Province. Narinig ko na isang ancient secret realm ang malapit ng magbukas. Bukod pa riyan, ang Wind Thunder Sect ng iyong ama ay nawasak na, ginawa iyan ng Peak Lord ng Misty Peak ng Profound Heaven Sect. Bumaling si Chen Jiao sa kanyang master at nagtanong, anong realm mayroon ang taong ito? Sumagot siya, ayon sa mga balita mula sa labas, siya ay isang bagong nascent soul cultivator mula sa Desolate Province. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ayaw. Nascent soul. Pinapatay ko ang nascent soul parang pinapatay ko ang manok. Sa Eastern Domain True Transmission Hall ng Feather Transformation Sect, nagtanong si Chen Jiao, Master, sino ang pumatay kay Elder Mu? Sumagot si Juyang, sa kasalukuyan, hindi pa malinaw, ngunit ang lahat ng pagdududa ay nakatuon sa Profound Heaven Sect. Ngunit ang problema rito ay, paano napatay ng maliit na sektang ito si Elder Mu? Sa pamamagitan lamang ng isang nascent soul stage Peak Lord ng Misty Peak. Nagdagdag si Chen Jiao, kung gayon, ang salarin ay ibang tao, ngunit kahit pa ganoon, tiyak na wawasakin ang Profound Heaven Sect, at ang Peak Lord ng Misty Peak na pumatay sa aking ama ay kailangan din mamatay. Ibinunyag sa kanya ni Juyang ang isang balita. Tamang-tama, sa pagkakataong ito, may isang ancient secret realm na lumitaw sa Desolate Province. Magpapadala ang sekta ng ilang elders upang sumama sa iyo sa paglalakbay na ito. Tandaan, ikaw ang magrepresenta sa Feather Transformation Sect. Sa panahong iyon, makikipagkumpetensya ka sa iba pang malalaking puwersa. Tungkol sa paghihiganti, gawin mo iyon pagkatapos. Umaasa ang matanda na ito na magagawa mong ipagkaiba ang pangunahin at pangalawang bagay. Naintindihan mo ba? Agad na sumang-ayon si Chen Jiao. Disipulo, susundin ang utos. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Malamig na tumawa si Juyang, hawak ang berde na jade stone sa kanyang kamay. Nasasabik siyang naghihintay. Disipulo, kailangan mong patuloy na magpakita ng mahusay. Kapag nakuha mo ang resources ng ancestor sa kompetisyon ng mga sekta, masigurado ang matanda na ito na makakagawa ng breakthrough sa Great Vehicle Stage at umabot sa Tribulation Transcension Realm. Sa panahong iyon, magiging sikat tayo. Sa Kunlun Realm, ang Soul Transformation ay tinatawag na Godly Monarch, ang Body Integration ay tinatawag na Heavenly Monarch, ang Great Vehicle ay tinatawag na Venerable o Supreme, at ang Tribulation Transcension ay tinatawag na Nascent Immortal. Ang pagkakaroon ng salitang i-immortal ay nangangahulugan ng isang taong may kapangyarihan sa isang rehiyon. Sa Desolate Province, isang daozo na halos hindi umiiral. Ngunit dahil sa paglitaw ng Ancient Immortal Destiny Secret Realm, bigla itong naging sikat sa malayo. Maraming grupo ng cultivators mula sa lahat ng dako ang sumakay sa kanilang mga espada at lumipat patungo sa Secret Realm. Isang grupo ng cultivators ang nag-uusap-usap. Hindi ba ang Desolate Province ang pinaka-backward na lugar?
Mayroon pala itong immortal destiny na lumitaw. Napakaswerte naman. Buti na lang, ang mga cultivator sa Desolate Province ay mahirap at mahina. Paano mapupunta sa kanilang kamay ang ganitong uri ng immortal destiny? Bilisan din tayo. Kapag dumating ang Feather Transformation Sect, baka ni isang patak ng sopas ay hindi natin makuha. Ang mga bundok sa Desolate Province ay punong-puno ng spiritual energy. Maraming tao ang nakarating na sa Desolate Province sa labas ng Loshan Secret Realm ng Eastern Domain. Isang elder ang usisero. Lumabas ang Secret Realm na ito sa pagkakataong ito, 5 malaking sekta na ang dumating, 4 na. Ang Profound Heaven Sect lang ang wala pa. Sumuko na kaya sila? Sumagot ang taong katabi niya, hindi siguro. Pagkatapos nilang sakupin ang Wind Thunder Sect, baka nakikipag-agawan na sila para sa pinakamataas na pwesto sa 5 malaking sekta. Tumawa ang Patriarch ng Ban Mountain Sect, si Ouyang Feng, isang soul transformation stage, nang marinig niya ito. Ang matanda na ito ay matagal nang nag-secluded cultivation. Ang Profound Heaven Sect, na dating nasa pinakamababang antas, ay kumuha ng atensyon mula sa aking Ban Mountain Sect. Ang dalawang tao ay natulala sa balita na ito. Ano? Soul Transformation Stage. Dati, akala ko, 2 nascent soul cultivators lang sa Profound Heaven Sect ay sapat na para dominahin ang lahat. Hindi ko inakala na sa ating Desolate Province pala, mayroon ding soul transformation cultivator. Ang lahat ng mga disipulo ng Ban Mountain Sect ay magalang na nagbigay galang sa Patriarch. Sinalubong namin ang paglabas ng Patriarch mula sa seclusion. Naramdaman ng Patriarch na siya ay napakaswerte. Hindi ko inakala na ang aking paglabas mula sa seclusion ay kasabay ng paglitaw ng Ancient Secret Realm. Mukhang ito ay kalooban ng langit. Ang Secret Realm na ito, ang aking Ban Mountain Sect ang unang papasok. Sino man sa inyo dito, mayroon bang hindi nasisiyahan? Alam nila na si Ouyang Feng ay nasa Soul Transformation Realm na ngayon. Siya ang pinuno ng Desolate Province. Kaya, lahat ng naririto ay yumukod at nagbigay galang. Susundin namin ang utos ng Godly Monarch. Mayabang na sumigaw ang mga tao ng Ban Mountain Sect sa paglitaw ng Soul Transformation. Sino ang maglalakas loob na makipagkumpetensya? Masayang-masaya si Ouyang Feng na pinupuri. Mabuti. Bigla, nagtipon ang madilim na ulap sa kalangitan, kasama ang makapal na kulog at kidlat. Lumitaw ang isang malaking barko. Nag-anunsyo ang mga tao sa barko, nandito ang Heaven Marshal Holy Palace. Ang mga taga-Desolate Province, umatras na kayo. Nandito ang Misty Shadow Gate. Kung matalino kayo, lumayo na kayo. Ang Ancient Secret Realm na ito ay pag-aari ng Imperial Extremity Sect. Walang maglakas loob na makipag-agawan. Ang taong nakaupo sa pangunahing silya sa barko ay ang Prince Zenan ng Shontayan Dynasty na nasa Soul Transformation late stage. Nagulat si Ouyang Feng nang malaman niya ang level ng bagong dating. Sa Desolate Province, mayroon pala siyang soul transformation. Nakatanggap siya ng mas nakakagulat na balita. Ano? Soul transformation is ways. Mayroong daan-daang sa kanila. Ako, ang matandang ito, pinaghirapan kong makabreakthrough sa soul transformation at sikat na karakter sa Desolate Province sa loob ng mahigit 100,000 taon, ngunit sa labas ng Desolate Province, hindi pala ako dapat banggitin? Sa harap ng kanilang kapangyarihan, yumukod si Ouyang Feng at nagbigay galang, nag-uulat, mga kasamahan sa dao, ako si Ouyang Feng, Patriarch ng Ban Mountain Sect. Maaari niyo akong tawagin na Xiao Feng. Tumawa ng mapanukso ang mga tao ng Shontian Dynasty, matandang iho, walang kahihiyan, nagpapanggap na malapit sa amin. Bilisan mo, bumaba ka na. Hindi ito para sa iyo. Ang mga taga-Desolate Province, kahit naka-breakthrough na sa Soul Transformation, mga mababang uri lang at mga bastos. Gusto pa nilang makipag-ugnayan sa amin ng pantay-pantay? Matandang iho, bilisan mo, bumaba ka na. Huwag kang maging istorbo. Nanginig ang mukha ni Ouyang Feng nang marinig niya ang mga insulto na ito. Mga kasamahan sa dao, napakahirap ang sitwasyon sa Desolate Province, ngunit ang mga nilalang dito ay hindi mababa. Pareho tayong soul transformation cultivators, bakit niyo ako pinipilit na basta na lang kayong yapakan? Sa kanyang puso, nag-isip siya, ang mga disipulo ng matanda na ito ay umaasa sa akin. Kung sa pagkakataong ito ay maging duwag ako at matakot sa kamatayan,
ano pa ang matitirang prestihiyo sa Desolate Province? Sa pagkuha ng espada, si Ouyang Feng ay may malaking porma at nagsalita ng malakas, bagaman mahirap ang Desolate Province, hindi kami natatakot sa labanan. Kung may hindi nasisiyahan, lumapit kayo sa harap ng matanda na ito. Ang mga nasa kabilang panig ay naglabas ng kanilang lakas, sumisigaw ng malakas, mayabang. Matandang iho, gusto mo nang mamatay. Sabay-sabay tayong sumugod, patayin ang matandang aso na ito. Isang ibang boses ang narinig, mga ginoo, sandali. Si Prince Nan yan. Itinuro niya ang patriarch at minamaliit na sinabi, ang matandang iho na ito ay isang maliit na cultivator lamang mula sa Desolate Province. Kung sabay-sabay tayong sumugod at kumalat sa labas, hindi ba't baka tuyain tayo ng iba? Ganito na lang. Medyo mahina ang matanda na ito. Isang kamay lang ang gagamitin ko upang subpuin siya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Matandang aso, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan natin. Isang malaking palad ang bumaba. Hindi nagpasupil si Ouyang Feng, winagayway ang kanyang espada upang patayin, binalot ng kumukulong sword light. Binawi niya ang kanyang kamay at sumimangot, matandang iho, mukhang minamaliit kita. Ngunit kung ganon, sige na. Nagliyab ang kanyang mga mata habang pinupuno niya ng enerhiya ang kanyang ikalawang atake. Isang malaking daliri na puno ng matutulis na pako ang bumaba. Ang walang isip na taong ito, matandang iho, papatayin ka ng matanda na ito. Ang daliri ay lumipad diretsyo sa lugar kung saan nakatayo si Ouyang Feng, naging dahilan upang sumabog ang lugar. Agad na dumura ng dugo ang patriarch. Tinulak niya ang kanyang ki sa espada at malakas na itinirik ito sa lupa, nagsasalita ng mga salitang hindi niya bawiin. Ikaw ay isang sinungaling, tunay na kahihiyan sa Eastern Domain. Mamatay dahil sa prinsipyo ay hindi karapat-dapat. Isang bagay lang ang gusto kong sabihin sa iyo, ang mga cultivator ng Desolate Province ay hindi maaaring insultuhin. Patuloy na winagayway ni Prince Nan ang kanyang panggusot. Kung gayon, tutuparin ko ang iyong hangarin. Ang hindi niya inasahan ay isang formation ang lumitaw sa itaas niya. Isang boses na puno ng karangalan ang umalingaw-ngaw. Amitabha! Bakit napakasikip ng araw na ito? Ang lahat ng disipulo ay napatulala. Ito si Great Master Jing Chan ng Suspended Temple sa Buddhist Province. Ang paglitaw ni Jing Chan at Chen Yi ay nagpasindak sa kanila. Sa likuran, ang Yaong Master ng Jiang family, si Tian Yi, ay tinawag na pinakamahusay sa cultivation world sa Spirit Province. Si Jing Chan ay binibigkas ang Amitabha. Naramdaman ni Ouyang Feng ang nakakatakot na pressure. Nasa body integration realm na sila? Ano to? Isang ibang barko ang lumitaw din, dumaan sa isang crack sa kalawakan. Sinabi ng mga tao sa barko, ang Desolate Province ay walang pag-asa. Lalo pang nagulat ang lahat nang makita nila. Ang Feather Transformation Sect mula sa Azure Province ay nandito na rin. Sa pagkakataong ito, ang pinakamalakas na sekta sa Eastern Domain ay nandito na lahat. OSY God! Kinilala nila ang pinuno ng grupo. Ayon si Saint Child Chen Jiao ng Feather Transformation Sect. Narinig ko na siya ay may solar immortal body, hindi matatalo sa kanyang realm. Walang duda, ito ang pinakamaliwanag na bagong bituin sa hinaharap ng Eastern Domain. Pagkalipas ng 100,000 taon, siya ang magsulat ng alamat. May nagulat nang makita siya. Chen Jiao. Hindi ba't siya ang Yaong Sect Master ng Wen Thunder Sect? Isa siyang taga-Desolate Province. Naisip ni Chen Jiao, ang Desolate Province ang dahilan kung bakit ako nakaranas ng diskriminasyon sa Feather Transformation Sect. Nakakasuklam talaga. Isang elder ng Wine Thunder Sect ang galit na naglabas ng kanyang ki at inatake ang mga tao sa ibaba. Ang Saint Child ng aking Feather Transformation Sect ay hindi isang bagay na maaaring pag-usapan ng mga langgam na tulad nyo mula sa Desolate Province. Walang respeto. Nakakabingi. Mamatay na kayo. Ilang cultivators ang namatay bago pa sila makapag-react. Ang Prince Nan, sa harap ng Wine Thunder Sect, ay kinailangan din yumukod at magbigay galang. Saint Child Chen, ang mga mahirap na cultivator na ito mula sa Desolate Province, hayaan nyo na lang sa akin ang paghawak sa kanila. Para hindi na madumihan ang mga kamay ng Saint Child. Malamig siyang sumagot, ayos lang. Ang mga tao ng Profound Heaven Sect ay tahimik na nanonood mula sa malayong tuktok ng bundok.
Nagsalita si Xuyunian, tama ang aking hinala. Sa pagkakataong ito, sa paglitaw ng Secret Realm, tiyak na tatakbo rin ang anak ng matandang aso na si Chen. Buti na lang, hindi pa lumitaw ang Profound Heaven Sect. Nagmungkahi si Dezhu, Sect Master, habang abala sila sa pagkuha ng Secret Realm. Bilisan na natin, umalis tayo sa Desolate Province at magtago ng ilang panahon. Sumingit si Tianxu at sinabi, kailangan pa rin nating tingnan si Brother Ye. Siya ang pag-asa ng Profound Heaven Sect. Nasaan si Brother Ye at ang kanyang disipulo? Nagulat si Xuyonian nang makita niya. Sandali, sila yan? Hindi rin gaanong nagulat si Tianxu nang makita niya ang grupo ni Junlin na lumitaw. Brother Yi? Nandyan na sila. Nandito si Chen Jiao ngayon. Kung pupunta sila doon, hindi ba't naghahanap sila ng kamatayan? Tapat na pinapaalala ni Ouyang Feng kay Junlin, binatilyo, Profound Heaven Sect, huwag kang basta-basta. Hindi mo naintindihan ang sinabi ng matanda na ito. Ang gusto niyang sabihin ay sapat na, huwag ka nang pumunta rito. Naintindihan niya ang kahulugan at naging madilim ang kanyang mukha. Putangina! Inaapi pala ako ng mga tagalabas at inaapak-apak nila ako. Malakas siyang nag-anunsyo, sa Desolate Province na ito, walang mangyayari nang wala ako. Lahat kayo, huwag kayong gumalaw. Manatili kayo sa inyong kinatatayuan para sa matanda na ito. Nagalit si Chen Jiao sa aura na ito. Sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Madilim siyang tumingin sa kanya. Ang tatay mo. Yi Junlin. Ang biglaang paglitaw na ito ay naging dahilan upang mag-usap ang lahat ng mga cultivator. Yi Junlin. Hindi ba siya ang Peak Lord ng Misty Peak? Pero hindi ba't nasenso stage lang siya? Hindi ba't naghahanap siya ng kamatayan? Nakita siya ni Chen Jiao at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Profound Heaven Sect, Yi Junlin. Sa kaibahan sa kanya, napakatahimik ni Junlin. Bakit ka galit? May kailangan ka? Ikaw ba ang pumatay sa Sect Master ng Wen Thunder Sect? Ang ibig mong sabihin, yung tanga na iyon? May impresyon ako. Sinabi ng matandang iho na iyon na ang kanyang anak ay may potensyal na maging immortal. Nais ko bang ikaw ang anak niya? Sumingha si Chen Jiao, ako nga ang kanyang anak. Nagkunwaring tanga si Junlin at sumagot, O Invey God. Kaya ikaw ang anak ng tanga na yon? Ang ugali na ito ay naging dahilan upang mawala ng kontrol si Chen Jiao. Ikaw, Yi Junlin. Papatayin kita. Agad na lumabas si Prince Nan, nagboluntaryo para sa misyon. Saint Child Chen, hahayaan niyo na lang akong hulihin ang walang alam na taong ito at ibigay sa inyo. Mayabang na kinuha niya ang kanyang espada. Binatilyo, naglakas loob kang hindi magbigay galang sa Saint Child. Ngayon, magbabayad ka para sa iyong kasalanan. Lumabas si Kayanye at kumilos. Nakita siyang nangungutya. Saan nanggaling ang kagandahan na ito? Naglunsad siya ng isang palad na puno ng fire energy patungo sa kalaban. Mamatay ka! Ang isang galaw, Blazing Lotus, ay nagdala ng immortal fire na parang lalamunin ang buong kalawakan. Nakaya lang ng Prince na magsubok na salag. Hindi niya inasahan na magiging ganito kalakas siya. Ang buong katawan niya ay halos sumanib sa immortal fire. Ang mga cultivator sa Desolate Province ay napatulala nang makita ang eksena na ito. 7 soul transformation, basta na lang namatay ng ganito. Ang aming Desolate Province, kailan nagkaroon ng ganitong uri ng pambihirang expert? Naramdaman ni Ouyang Feng na nahihiya siya. Siya pa ang nagpakilala sa sarili bilang numero 1 tao sa Desolate Province. Talagang may mga tao sa labas ng tao, may mga langit sa labas ng langit. Pagkatapos tapusin ang misyon, bumalik si Tianye upang mag-ulat. Master! Lalo pang nagulat ang mga elders. Ang senior na iyon, disipulo pala siya ni Peak Lordye. Shit! Sino ang nagsabi kanina na si Peak Lordye ay nakaabot lang sa Nascent Soul? Maaari bang ang isang Nascent Soul ay makatatanggap ng soul transformation bilang disipulo? Lumabas ka na! Nangangako akong hindi ko siya papatayin. Ang Profound Heaven Sect naging ganito na ba kalakas? Ang grupo ng Profound Heaven Sect ay dumating na. Pinapaalala siya ni Xuyunian. Brother Ye, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Fever Transformation Sect yan. Bilisan mo, tumakas ka na.
Tutulungan ka naming makakuha ng konting oras. Nagdagdag si Dezhu, tama. Hanggat nandyan ka, ang Profound Heaven Sect ay magkakaroon ng pagkakataon na bumangon. Hindi ka dapat mapunta sa anumang kapahamakan dito. Kalmadong pinatahimik sila ni Junlin. Sect Master, huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Ipakilala ko kayo sa aking disipulo. Magalang na nagbo si Ling Er at binati sila. Ling Er, saludo sa mga senior. Kinwento niya, pagkatapos naming ayusin ang problema ng Wei State, nag-recruit ako ng bagong binhi. Ang bata ay may top-grade water element spiritual root, at anak siya ng emperador ng Wei. Sa tingin ko, bagay siya sa Heaven Fragrance Peak. Masunuring lumapit si Ling Er kay Changsu. Zhao Ling Er, saludo sa master. Sa kanyang isip, nag-isip siya, ang batang babae na ito ay medyo matalino. Nagsalita si Chen Jiao na may madilim na boses, sinira ang magandang atmosphere. Huwag mo akong ipagwalang bahala. Si Ye Junlin at lahat ng mga tao ng Profound Heaven Sect ay kailangang magbayad para sa aking ama. Ye Junlin, halika rito at mamatay ka. Minamaliit siyang sinagot, makikipag-away sa Oh, hindi ka pa karapat-dapat. Little Hong, sige na, turuan mo siya kung paano mamuhay. Nabwisit si Tianye. Bakit parang aso siya na nagbabantay ng leash? Inihagis niya ang lahat ng kanyang galit, naging nagliliyab na apoy, at sumugod patungo kay Chen Jiao. Hinarangan niya ito ng isang kamay, pagkatapos ay mayabang na sinabi sa kanya, duwag. Hindi ka naglakas loob na harapin ako, ang Sen Child. Sumugod si Tianye ng may porma, sumisigaw, hindi kailangan ng master na kumilos para harapin ka. Naramdaman ni Chen Jiao ang panganib at ang hindi karaniwang kakayahan ni Tianye, kaya minanipula niya siya. Napakalakas ng iyong lakas at ganda. Bakit kailangan mong manatili sa isang maliit na sekta upang maghintay ng kamatayan? Hanggat pumayag ka na sumuko, sisiguraduhin ko na tratuhin ka ng Feather Transformation Sect ng napakabuti. Hindi nag-atubili si Tianye na sumagot, walang interes. Nang makitang papalapit na ang agwat, nagmamadaling nakiusap siya, ginang na ito, hindi mo ba talaga pag-iisipan pa? Pinandilatan niya siya, tama ang sinabi ng master ko, tanga ang tatay mo, at tanga ka rin. Ang matigas na ulo na ugali ni Tianye ay nagpaalab sa murderous intent ni Chen Jiao. Mabuti. Hindi ka umiinom ng alak na inaalok, ngunit gusto mong uminom ng alak na parusa. Mamatay ka para sa akin. Isang alon ng ki na parang ipo-ipo ang sumabog patungo sa target. Sa harap ng ki na nag-transform sa isang umuungal na dragon ng apoy, ginamit ni Tianye ang Meteor Flame upang lumaban. Ang isang galaw niya ay nagpatuyo sa dragon ng apoy na iyon. Hindi makapaniwala si Chen Jiao, ganoon kadali niyang nasira ang aking galaw. Walang pakialam na nagtanong si Tianye sa kanya, iyon lang ba? Ang kanyang mukha ay nagpakita ng mapanganib na ekspresyon at sumagot, huwag kang maging mayabang ng maaga. Simula pa lang ito. Sumigaw si Chen Jiao, ang ki mula sa kanyang katawan ay binalot ang buong kalawakan. Ang Solar Divine Fist ay nagdala ng hindi mabilang na malalaking kamao patungo sa kanya. Isang elder ang natulala at nagsabi, ang Sen Child ay tunay na may pambihirang talento. Ang Heaven Grade Top Tier Solar Divine Fist na ito, kasama ang Solar Immortal Body, huwag na nating sabihin na Soul Transformation, kahit pa Body Integration, baka matalo. Mayabang na nagsabi si Chen Jiao, ikaw ang pumilit sa akin. Sobrang nag-alala ang mga tao ng Profound Heaven Sect. Masaya si Chen Jiao na naghihintay na makita ang kawawang hitsura ng kanyang kalaban, ngunit si Tianye, ni isang hibla ng buhok, ay hindi nasira. Perpektong nakatayo siya sa proteksyon ng Lotus Shield na nilikha niya. Naglaki ang mga mata ni Chen Jiao sa eksena na iyon. Impossible ito. Muli niyang pinaandar ang kanyang ki. Hindi ako naniniwala. Mayroon akong potensyal na maging immortal. Hindi matatalo ang aking realm. Isang kamao na puno ng buong lakas ang sumugod. Suminghal lang si Tianye, palakas sa ilalim ng balon. Sa kanyang puso, nag-isip siya, lahat ng pighati na dinanas ko mula kay Junlin ay ibubuhos ko sa iyo. Kailangan kong ipaalam sa iyo kung ano ang kahihiyan. Una, umiwas si Tianye sa kamao na iyon. Sa isang random na pagwawagayway ng kanyang kamay, nasira niya ang galaw ni Chen Jiao. Isang sampal ang sumunod, naging dahilan upang tumumba siya sa likod sa kawalan ng paniniwala. Ang kanyang galaw ay madaling na-neutralize ng babae.
Isang suntok na parang sinuntok sa koton, walang epekto kahit kaunti. Posible bang mas mababa ako sa kanya? Pagkatapos makatayo ng matatag si Chen Jiao, matigas ang kanyang bibig, nagsasabing, ganitong uri ng reaksyon at karanasan sa labanan, hindi ko kailanman nakita sa Feather Transformation Sect. Ang Profound Heaven Sect, itong maliit na sekta na ito, anong virtue at kakayahan ang meron para magkaroon ng ganitong disipulo? Sumagot si Tianye, dahil napakahina mo, basura ka. Pinayuhan siya ng mga elder sa likuran, Saint Child, huwag kayong magduda sa inyong sarili. Kayo ang top-tier heavenly talent na pinili ng Feather Transformation Sect mula sa 10,000 tao. Mayroon kayong potensyal na maging immortal. Suminghal si Chen Jiao sa kanyang sarili, ako, ang Saint Child, may potensyal na maging immortal. Inilabas niya ang lahat ng ki mula sa kanyang dantian. Hindi pa ako natalo. Ang Solar Sacred Body ay nagbukas ng Solar Eclipse Divine Ability, isang venerable grade early stage, na nagdala ng napakalaking lakas na sumugod kay Tianye. Mamatay ka para sa akin. Nawalan na siya ng pasensya sa kanya. Walang isip. Kailangan kong buksan ang iyong mga mata at ipaalam sa iyo kung ano ang tunay na tawag na si. Madilim na sabi ni Tianye, hindi matatalo sa kanyang realm. Ang immortal fire na parang lalamunin ang buong kalawakan ay sumiklab. Sumusumpa si Tianye, oras na para ipaalam sa iyo ang agwat sa pagitan nating dalawa. 7-colored blazing flame. Nagtagpo ang dalawang napakalaking lakas. Ang mga tao ng Profound Heaven Sect ay napatulala, nagsasabing, ang ganitong uri ng lakas, soul transformation ba talaga yan? Sa ganitong nakakatakot na kapangyarihan, natatakot ako na sapat ito para pasabugin ang isang body integration realm. Ngayon, hindi na natin alam kung sino ang mananalo o matatalo. Si Chen Jiao ay itinaboy pabalik ng 7-colored blazing flame ni Chenyi. Sa pagkakita ng kanyang talunan na hitsura, lahat ay humanga. Siya ang Saint Child ng Feather Transformation Sect. Hindi ko inakala na ang matatalo ay ang Feather Transformation Sect. Sa kaibahan sa pagkasira ni Chen Jiao, si Tianye ay perpekto pa rin, walang anumang pinsala. Hindi rin niya nakalimutan na insultuhin ang kanyang talunan na kalaban sa kanyang kamay, isang maliit na sinag ng liwanag na parang butil ng bigas, naglakas loob na makipagkumpetensya sa nagniningning na hoongwit. Nag-aalala na pinapaalala ng grupo ng Profound Heaven Sect, Brother Ye, napakalakas ng iyong disipulo. Bagaman natalo niya si Chen Jiao, marami pa ring elders mula sa Feather Transformation Sect. Mas mabuting samantalahin niyo na at mabilis na tumakas. Sumagot siya, huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Little Hong, mahusay ang iyong pagganap ngayong araw. Magluto ka pa ng kanin para sa akin ngayong gabi. Masunuring nagbigay galang si Tianye, maraming salamat, Master. Ha! Inalalayan ni Elder Yan si Chen Jiao. Ang pagkatalo na ito ay nagdulot sa kanya ng mental breakdown. Palagi siyang bumubulong, natalo ako. Maingat na pinayuhan ni Elder Yan, Saint Child, huwag kayong malungkot. Sumagot siya, Elder Yan, natalo ako. Hindi ako invincible sa parehong realm. Nadungisan ko ang pangalan ng Feather Transformation Sect. Elder Yuan, hindi ko inakala na ang Saint Child ay matatalo ng disipulo mula sa barbaric land na ito. Nasugatan ang kanyang Dao Heart. Kung magpapatuloy ito, mas malala ang reputasyon ng Feather Transformation Sect. Patuloy na sinabi ng matanda, Saint Child, huwag kayong mag-isip ng labis. Mayroon pa kayong maliwanag na hinaharap. Kayo ang may potensyal na maging immortal. Alam ng matanda na ito na kailangan niyang patatagin ang Dao Heart ng Saint Child. Tanging sa pamamagitan ng paglipol sa mga barbaro na ito sa Desolate Province maaari nating maibalik ang ganap na otoridad ng ating Feather Transformation Sect. Upang patatagin ang Dao Heart ng Saint Child, sumigaw siya, ang pagsakit sa Saint Child ng ating Feather Transformation Sect, hindi ito maaayos ng hindi maayos. May tao ba dyan? Sino ang lilipol sa lahat ng mga bastos na barbaro na ito sa Desolate Province? Isang ibang elder ang nagsalita, ako na. Ang mga tao ng Shantian Dynasty ay nagulat lahat. Ang tunay na lakas ng Feather Transformation Sect ay talagang malalim at matatag. Para sa isang bagay na ito, 9 na body integration stage experts ang sumama. Bagaman natalo ng babaeng disipulo ang Saint Child, soul transformation stage lang ang Saint Child. Ngayon, nakaharap nila ang body integration stage, parang itlog na binato sa bato. Ganyan kalaking talento, sayang naman.
Nakakahiya, sayang talaga. Direktang sumugod ang elder at inatak si Tianye. Takot siyang sumigaw, Master. Kalmadong pinatahimik ni Junlin, okay lang, Little Hong, iwanan mo na lang sa akin. Ang ugali na ito ay nagpasindak sa lahat ng cultivators ng Profound Heaven Sect. Ang Peak Lord ng Profound Heaven Sect ay nasa Body Integration Realm. Sa aking Desolate Province, mayroon pala kaming Heavenly Monarch. Mula noon hanggang ngayon, hindi kailanman naging ganito kaunlad. Akala ko, sapat na ang disipulo ni Peak Lord Ye para ma-shock ako, ngunit hindi ko inakala na siya pala ay isang Heavenly Monarch. Dito, tinatawag ko ang sarili ko na numero 1 tao sa Desolate Province. Nakakatawa talaga. Ang kalaban ni Junlin ay ginagamit ang buong lakas upang ilabas ang kanyang ki. Body Integration Realm. Tapos ano? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka makipag-ugnayan sa akin? Ang kanyang ki ay nag-transform sa isang malaking kamay. Naglakas loob kayong mga barbaro mula sa Desolate Province na maging bastos sa St. Child. Oras na niyo na. Sa harap ng malaking alon ng lakas na bumaba, kalmadong ginamit ni Junlin ang isang kalasag upang salagin. Iyon lang ba? Nagulat siya. Hindi niya inakala na sa paglalagay ng Supreme Bone, ganoon nakalakas ang kanyang physical body. Sa physical strength lang, sapat na ito para durugin ang mga nasa parehong antas. Nakita ni Elder Yan na hindi maganda ang sitwasyon at nag-utos, sumugod kayong lahat. Patayin niyo siya. Lahat ng talento mula sa Wine Thunder Sect ay sabay-sabay na sumugod. Mag-isa si Junlin, ginamit ang Human King Seal upang lumaban sa hindi mabilang na mga alon ng lakas mula sa kanyang kalaban. Lahat sila ay itinaboy pabalik. Malubha silang nasugatan at dumura ng dugo. May isang hindi makapaniwala, anong antas ng divine ability ito? Nakakatakot ang lakas ng taong ito. Lahat kayo, bilisan na kayo, gamitin niyo ang inyong magic weapons para salagin siya. Isang matanda ang nagpatawag ng Jade Clear Sword Method. Iba pang grupo ay kinuha rin ang kanilang pinakamalakas na magic artifacts at treasures at nagtulungan upang atakehin si Junlin. Matatag siyang nakatayo, ang kanyang ki ay bumubukal tulad ng ipo-ipo. Nag-aalala si Jingchan, Amitabha. Say. Ang donor na ito, natatakot ako na kakaunti ang swerte, marami ang sakuna. Naisip ni Tianyi sa kanyang puso, ang mapagkunwaring monghe na ito ay talagang sinungaling. Sa labas, nagpapakita siya ng awa, ngunit sa totoo lang, ang mga ginagawa niya sa likod, kahit ako ay nakakahiya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-uusap na ito, ang uri ng halimaw na iyon ay dapat mamatay ng maaga at mabilis upang hindi na magdulot ng sakuna. Nag-alala na sumigaw sina Kyunyan at Dezhu, masama na. Brother Yi. Sinabi ko na noon pa, tumakas na kayo. Kahit gusto niyong tumakas, hindi na kayo makakatakas. Kalmadong pinapaalalahanan sila ni Tianxu. Ano ba ang naintindihan niyo? Si Hong Qianyi ay medyo umaasa sa Wei State. Matapos niyang personal na masaksihan ang pambihirang galing ng taong ito, naniniwala siyang marami pa itong tinatagong pamamaraan na hindi pa nailalabas. Tingnan ko nga kung ano pa ang itinatago mo na hindi mo pa ginagamit. Hindi binigo ni Junlin ang kanyang pag-asa. Kung ganon, hayaan niyo na lang akong tikman niyo itong galaw na ito. Isang divine ability mula sa Supreme Bone ang lumabas, naging nakakasilaw ang buong kalawakan sa harap ng Supreme Bone divine ability na inilabas niya. Hindi makakita ng malinaw ang grupo ng Profound Heaven Sect kung ano ang nangyari. Ano ba talaga itong enerhiya na ito? Nakita lang nila mula kay Junlin, isang napakalaking daloy ng enerhiya ang bumaba patungo sa kalaban. Hindi makalaban ang grupo, sumigaw lang sila, patay na. Elder Yan, iligtas niyo kami. Pinagalaw ni Elder Yan ang kanyang magic power. Hindi niya inakala na ang taong ito ay ganito kahirap kalabanin. Malubha ang sugat ni St. Child. Kung pati ang mga kapwa elder ay matumba rito, paano ako makakapagsalita pagbalik ko? Naging pana ang ki at lumipad patungo sa kalaban. Mabilis siyang lumitaw sa likuran ni Junlin. Napakabuti. Ito ang rank 3 spiritual artifact na Subduing Demon Tower ni Elder Yan. Ito ang pinakamahalagang sandata na tumulong kay Elder Yan na umakyat sa posisyon ng Great Elder. Naligtas na tayo. Dito na ang katapusan. Lipulin mo ako. Ngunit hindi niya inakala na nahulog siya sa bitag ni Junlin. Mabuti na dumating ka. Hinihintay ko lang ikaw.
Sumiklab ang isang alon ng apoy. Nagpaalala ang system, nagsuri. Natuklasan na inaatake ng kalaban sa body integration peak stage ang host. Aktibo na ngayon ang passive effect, stronger against stronger. Nakakuha ng cultivation na body integration perfection. Unti-unting nanghihina ang lakas ni Eldarian. Ginagamit niya ang buong lakas niya para mapanatili ang kanyang magic power. Nakatingin sa porma ni Junlin, takot na sumigaw siya, ikaw. Bakit itinago mo ang iyong cultivation? Dalawang palad mula sa kanyang mga kamay ang lumipad, dala ang nakakasilaw na liwanag na pumupunit sa kadiliman. Ang buong kalawakan ay parang nahati sa sandaling iyon. Si Eldarian, na may wasak at punit na katawan, kusang umamin ng pagkatalo. Senior, itong araw na ito, tinatanggap namin ang aming pagkatalo. Kusa nang aatras ang Feather Transformation Sect mula sa labanan para sa Secret Realm. Sumalpok ang kamay ni Junlin. Gustong dumating kapag gusto, gustong umalis kapag gusto. Mamatay kayong lahat para sa akin. Sinubukan niyang kumbinsihin, kung gagawin mo ito hanggang sa huli, hindi ka ba natatakot na sisihin ka ng Feather Transformation Sect? Sandali. Naintindihan ko na. Noong una, ang elder mo ng Outer Sect, namatay pala sa kamay mo. Ang malaking kamay ni Junlin ay malapit na sa kanya. Sumagot siya, tama yan. Kahit papaano, nagalit na rin naman tayo sa kanila, kaya bakit hindi ko na lang sila patayin para magsaya? At ganyan, si Eldarian ay naging pira-piraso. Nagulat ang mga nanonood. Paano naging ganito? Isang cultivator mula sa Desolate Province, sa isang kamay lang, napatay niya ang isang elder ng Feather Transformation Sect. Naisip ni Tianyi sa kanyang puso, mga elders ay namatay dito, si Chen Jiao ay nasugatan ang kanyang Dao Heart. Ang reputasyon at lakas ng Feather Transformation Sect ay malubhang maapektuhan. Sa ganitong paraan, ang sitwasyon sa Eastern Domain sa hinaharap ay magiging kawili-wili. Natatakot na nag-isip si Chen Jiao, kahit si Eldarian ay hindi niya kalaban. Hindi ko alam na ang salarin sa pagpatay sa aking ama ay ganito katakot-takot. Makakapaghiganti pa ba ako? Sumigaw ang mga tao ng Wine Thunder Sect, patay na. Nagkaroon ng problema sa mga elders. Bilisan na natin, dalhin natin si Saint Child palayo. Pasimulan ang Golden Chariot. Bilisan. Galit na sabi ni Tianye, nagpapakita kayo ng yabang para magsaya, tapos ngayon gusto niyong tumakas. Isang alon ng fire energy ang sumiklab. Mamatay na kayong lahat para sa matanda na ito. Ang ibang cultivators ay nagalit lahat. Nilipon na niya ang mga elders ng Feather Transformation Sect, tapos ngayon, gusto niyang patayin ang Saint Child ng Feather Transformation Sect. Talagang gusto niyang ubusin silang lahat. Ang master at disipulo na ito ay baliw talaga. Si Jing Chan, pagkatapos ng isang amitabha, sumali sa magulong labanan. Isang malaking kamay ang naging kalasag upang harangan ang lahat ng pinsala. Pinayuhan niya, babaeng donor, ang paghihiganti ay kailan matatapos. Bakit kailangan mong ubusin silang lahat? Hindi pinansin ni Chenye. Monghe na yan, huwag mong isipin na hindi nakikita ng matanda na ito ang mga panloloko ng inyong Buddhist sect. Gusto mo na utangin sa iyo ng Feather Transformation Sect ang utang na loob, tama? Ang uri ng napaka-ipokrito na tulad mo ay nakakasawa na sa matanda na ito. Nagpakita si Jing Chan ng isang friendly na ngiti at sumagot, pakiusap, babaeng donor, huwag kayong magsalita ng walang basehan. Masyado kayong may prejudice sa Buddhist sect. Malapit na kayong mapunta sa demonic path. Pinapayuhan kayo ng matanda na ito na pigilan ang inyong sarili. Hindi pinansin ni Tianye ang mga salitang ito. Sa Central Domain, pinakagusto ko ang mga ganitong uri ng Zen cultivators. Malinaw na para sa personal na interes, pero kailangan pang magpaligoy-ligoy. Tumayo sa punto ng moralidad tapos sumali sa demonic sect. Hindi ko kailangan na turuan mo ako. Nang hindi niya siya makumbinsi, nagbago ang kanyang ugali at madilim na nagsabi, bobo at tanga, ayaw umintindi. Kung gayon, hayaan mong gawin ka ng matanda na ito na maging enlightened. Nalaman niya na mula sa monghe na ito, lumabas ang isang nakakatakot na panggigipit. Nasa body integration peak stage pala siya. Lumapit si Junlin sa tabi niya. Bakit may naglakas loob na bulihin ang disipulo ng matanda na ito habang wala ako? Huminto si Jing Chan sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang sinagot, Peak Lordye, nagkakamali kayo.
Ang matanda na ito ay gusto lang bigyan ng kaunting payo ang batang henerasyon. Mayabang na nagsabi siya, kayang mong bigyan ng payo. Isang true immortal na nag-reincarnate, bakit hahayaan ng isang bagong soul transformation stage cultivator na tulad mo na bigyan siya ng payo? Nagpapasalamat na nagbigay galang si Tianye kay Junlin. Maraming salamat, Master, sa pagsuporta sa incompetent na disipulo. Orihinal na balak niyang pigilan ang lumilipad na barko, ngunit ang mapagkunwaring monghe na ito ay kumilos at pinatakas ang lumilipad na barko. Si Jing Chan ay may kalmadong mukha at tumatawang nagsabi, Amitabha. Say. Naramdaman lang ng matanda na ito na masyado na ang ginagawa, ay kumilos ako para tulungan kayong makabawi. Kung patuloy kayong magrereklamo, wala nang sasabihin ang matanda na ito. Paalam. Pinigilan siya ni Junlin. Aba, nagpakitang gilas lang tapos aalis na. Manatili ka dyan para sa matanda na ito. Bumaling si Jing Chan at nagtanong, Piklordye, anong ibig sabihin ito? Akala niya, ang suspended temple ang pinuno ng Buddhist sect sa Eastern Domain. Kakagulo lang niya sa feather transformation sect, sigurado siyang hindi niya magagalit ang suspended temple. Ngunit mali ang kanyang pag-iisip. Malakas na sinigawan siya ni Junlin, ang uri ng mapagkunwaring monghe na tulad mo ay talagang kakaiba. Wala namang ginawa, pero nakakuha ng malaking utang na loob, tapos lahat ng kasalanan sa akin ibinabato. Napakagaling mo sa pagkalkula, bakit hindi mo kalkulahin kung kailan ka mamamatay? Sa kahihiyan, hindi na nakapagtiis si Jing Chan. Piklordye, sobra na ang inyong salita. Sumamantala si Junlin. Gusto ko ngang sumobra. Tapos ano? Sa harap ng malaking kamao na bumaba, sumigaw si Jing Chan, Golden Bell Shield. Ang buong katawan niya ay napoprotektahan sa loob ng isang malaking kampana, ngunit ang pressure mula sa labas ay sinira ang kanyang Golden Bell Shield. Lahat ng monghe mula sa suspended temple sa Buddhist province ay nagtipon. Itinaas ni Jing Chan ang kanyang staff. Masyado kang mapang-api. Iniisip mo ba na ang aking suspended temple ay malambot na peras na madaling pisain? Kung si Donorie ay nagsimula ng gulo, huwag sisihin ang matanda na ito sa pagiging walang awa. Lumitaw ang Marisi Bodhisattva. Si Great Master Jing Chan, Body Integration Perfection Stage, ay nagpakita. Natatakot na nagsabi ang iba, iyan ba ang divine appearance technique ng suspended temple? At mayroon ding rank 3 spiritual artifact na 9-ring staff. Bagaman itong yan na ito ay nasa body integration perfection stage din, sa harap nito, Hind. Ay siya dapat banggitin. Itong yan na ito, nag-reincarnate ba siyang baboy? Bakit bigla niyang ginulo ang suspended temple? Masyado na ba siyang nabuhay? Nagpakunwaring mabait si Jing Chan at nagsabi, Donorye, binigyan na kita ng pagkakataon, ngunit tanga ka at bobo, kung gayon, hayaan mong i-transcend kita. Mula sa kamay ng body integration stage, naglabas ng lakas na bumaba kay Junlin. Upang lipulin siya. Ngunit kalmado pa rin siya. Sa kanyang kamay, nagtipon ang ki. Lumitaw ang malaking buring heaven coffin, hinarangan ang lahat ng atake ng kalaban. Ang lakas ni Jing Chan ay lahat na sipsip. Napatulala siya, nakatingin. Hindi ko inakala na ang buring heaven coffin na ito ay naka-breakthrough kasabay ng aking realm, mula rank 3 spiritual artifact ay naging rank 6 spiritual artifact. Nagsalita siya, ininsulto ang kalaban, hanggang dyan lang ba ang iyong divine ability? Kung gayon, pasok na kayong lahat. Lahat ng monghe ay nasipsip ng isang nakakatakot na puwersa sa loob ng kabaong. Sumigaw sila, ano to? Master, iligtas niyo kami. Nanginginig na nag-isip si Jing Chan, masamang bagay? Ang inyong profound heaven sect, bakit mayroon kayong masamang bagay na ito? Humingi siya ng tulong sa ibang sekta. Mga Ginoo, masamang cultivator yan. Kumilos na kayo para lipulin siya. Hindi naglakas loob ang iba na umakyat. At sa sandaling ito, sino ang maglalakas loob na tumulong? Si Tianye sa likuran ay nakatingin kay Junlin at palihim na ngumiti, itong lalaking ito, marami pa rin siyang tinatago. Sinubukan ni Jing Chan na labanan ang hila at pinayuhan siya, Donorye, Amitabha. Naging kaaway ka na ng feather transformation sect. Nagdesisyon ka bang makipag-ugnayan sa buong pinakamalaking Buddhist sect sa Eastern Domain? Pinataas ni Junlin ang lakas niya. Ang pinakakinaiinisan ko ay ang mga mapagkunwari na tulad nyo. Huwag na kayong magsalita ng kalokohan.
Pasok na kayong lahat dito. Sa huli, walang magawa si Jing Chan at nasipsip sa loob ng kabaong. Sa pagkatapos sinipsip ng kabaong ang lahat ng monghe, inihawakan ni Junlin ang kabaong sa isang kamay at madilim na nagtanong, may iba pa ba? Natakot ang ibang mga paksyon at hindi naglakas loob na gumalaw. Pare-pareho ang iniisip nila. Sino man ang maglakas loob na umakyat pa ngayon? Nakakatakot na masyado. Sabay-sabay na sumigaw sina Kyunyan at Dezhu, Brother Ye, napakagaling mo. Oh my God! Nanaginip ba ako? Nakita ni Dezhu na hindi siya naniniwala, isang sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang pisngi niya at nagrereklamo, Sister, bakit mo ako sinampal? Nagtanong siya, masakit ba? Sumigaw si Dezhu, kalokohan. Siyempre, masakit. Malamig na sabi ni Tangsui, kung ganon, hindi ka nananaginip. Nakatitig pa rin si Ouyang Feng sa porma ni Junlin na malayo. Nanalo na ba ang Desolate Province? Hindi ko inakala na sa kanyang sariling lakas, nagawa niyang supilin ang lahat ng bayani. Lahat ng cultivator sa Desolate Province ay sumigaw, mabuhay ang Heavenly Monarch. Ang Heavenly Monarch ay makapangyarihan. Ang Heavenly Monarch ay may banal na lakas. Si Tianyi ay naiinggit, nag-iisip sa kanyang puso, bakit ganito? Desolate Province pa ba to? Baka nagkamali kami ng lugar. Akala ko, siya na iyan ay 3 beses, 4 na beses na gustong mamatay, pero hindi ko inakala na tatalunin niya ang Feather Transformation Sect, ang pinakamalakas na immortal sect sa Eastern Domain, ng malubha, at sinipsip pa ang lahat ng tao mula sa Suspended Temple, ang banal na lugar ng Buddhism, sa kabaong. Ngunit nagalit na siya sa Feather Transformation Sect at Suspended Temple. Natatakot ako na mahaharap siya sa walang katapusang paghihiganti. Kung may kakayahan siyang sirain ang sitwasyon sa Eastern Domain, mas mabuti pa. Sa panahong iyon, kami, ang Jiang family, ay makikinabang. Sa wakas, nagbukas ang pinto ng Secret Realm. Lahat ng cultivators ay humanga. Napakabuti. Sa wakas, nagbukas na ang Secret Realm. Ito ang unang beses sa buhay ko na nakakita ako ng ganitong kagilas-gilas na Secret Realm. Pwede pa ba tayong pumasok dito? Si Junlin ang unang sumugod sa Secret Realm. Sabik siyang naghihintay. Sa wakas, nagbukas na. Ngayon, pwede na akong pumasok at mag-check-in para kumpletuhin ang misyon. Nga pala, may mga taong ito pa sa labas na kailangang harapin. Nag-utos siya, lahat ng cultivator mula sa aking Desolate Province ay may karapatan na pumasok sa Secret Realm at mag-explore. Ang ibang tao, umalis na kayo. Galit na galit si Tianyi sa utos na ito. Tutol siya, ang aming Jiang family ay walang alitan sa Profound Heaven Sect, ngunit hindi niyo kami pinapayagan na makapasok sa Secret Realm. Sayang lang na wala ang Patriarch dito. Dali-daling pinayuhan siya ng kanyang subordinates, Young Master, siya ay nasa rurok ng kanyang tagumpay ngayon. Tiyak na mahaharap siya sa kapahamakan sa hinaharap. Hindi natin kailangang harapin ang isang taong malapit ng mamatay. Kinailangan niyang tanggapin. Tama. Kung gusto mong mamatay siya, kailangan mo muna siyang hayaan na mabaliw. Ang ganitong uri ng tao ay napakalakas, hindi siya magtatagal. Umalis na tayo. Ang pag-alis ng Jiang family ay nagdulot ng panghihinayang sa ibang cultivators mula sa ibang lugar. Kahit ang pinakamalakas na Jiang family ay nagdesisyon ng umalis. Mukhang walang naglakas loob na labanan ang Junlin na ito. Malayo ang pinanggalingan namin pero sa huli wala kaming nakuha kahit ano. Hayaan na lang natin siyang maging mayabang ng isang sandali. Maghintay na lang tayo at panoorin ang magandang palabas. Matapos umalis ang lahat ng dayuhang cultivator, nag-anunsyo si Junlin, tara na, mga ginoo. Pasok na tayo sa Luotian Secret Realm. Naramdaman niyang komportable sa sariwang hangin. Hindi ko inakala na ganito pala ang environment sa loob ng Secret Realm. Hindi masama. Nag-anunsyo ang system, nagsuri. Nakarating na sa Luotian Secret Realm. Nais mo bang matanggap ang reward? Tanggapin. Binabati kita, host, matagumpay na check-in. Natanggap ang Heavenly Emperor's Avatar. Ang gumagamit ng Heavenly Emperor's Avatar ay maaaring direktang mag-invoke ng isang avatar. Ito ay magpapalakas ng malaki sa lakas ng sarili at maaari ring gumamit ng ilang kasamang divine abilities. Nasasayahan si Junlin. Avatar? Hindi masama ang reward na ito.
Ha! Ang badhas avatar ni Great Master Jing Chan ay medyo mahirap harapin. Kung hindi ko lang ginamit ang buring Heaven Coffin, sigurado akong magiging mahirap na labanan. Sabik ang ibang cultivators nang matuklasan nila ang hindi mabilang na kayamanan sa Secret Realm. Heavenly Spirit Grass, Purple Essence Vine, Golden Ginseng. Mayroon pang ang 10,000 people blood pool. Magandang bagay. Lahat ay magandang bagay. Pinapaalalahanan ni Xuyunian ang lahat, maghiwalay na kayo at maghanap ng spirit herbs, ngunit huwag kayong masyadong lumalim. Magtulungan kayo. Sabay-sabay na sumagot ang lahat, opo. Nag-isip si Junlin, orihinal na balak ko sanang kumpletuhin ang misyon at umalis, ngunit nakita kong excited ang mga kasamahan ko, kaya pupunta ako para mag-explore pa kahit kaunti. Isang disipulo ang gustong dumaan sa ibang daan upang maghanap. Diyan tayo maghanap. Agad na sumang-ayon ang katabi niya. Sige, sasama ako sa iyo. Sa sandaling iyon, biglang umuga ang lupa. Ang dalawang disipulo ay nasa bibig na ng demonyong hayop. Nag-alala si Xuyunian, napaka-brutal ng mga nilalang sa Secret Realm. Lahat, mag-ingat. May isa pa rito. Nakubkob tayo. Lahat, bumalik muna. May mga Golden Core Stage monster sa Secret Realm na ito, hindi dapat baliwalain. Nagdagdag si Tianye, kung gusto niyong pumasok at kumuha ng resources, kailangan niyo ring magkaroon ng kakayahan. Walang libreng tanghalian. Ang kawan ng mga ibon sa malayo ay parang nakaramdam ng panganib at nagliparan ng takot. Mula sa gubat, maraming puting unggoy ang galit na sumugod palabas. Agad na tinipon ni Xuyunian ang mga disipulo. Mga Ginoo, maghanda na kayo sa labanan. Agad na kumilo si Changsu. Madali niyang natalo ang isang unggoy sa isang galaw. Si Dezhu ay may porma, iwinagayway ang kanyang espada, nililipol ang bawat isa. Naging mas mabangis ang mga puting unggoy. Isang babaeng disipulo ang mabilis na nakontrol ng isa, hindi makalaban. Sumigaw siya, tulungan niyo ako. Naglabas ng ki ang ibang disipulo, pumapalibot dito. Bitawan mo siya, hayop ka. Gayunpaman, hindi nasugatan ang puting unggoy. Binuksan nito ang kanyang nakakasuklam na bibig, gustong kainin ang babaeng disipulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakiusap, huwag ganito. Tulungan niyo ako. Sa kritikal na sandali, isang alon ng fire energy ang lumabas. Ang makapal na likod ng puting unggoy ay tinamaan ng malaking apoy. Sa tabi ng nasunog na bangkay ng puting unggoy, nag-alala si Tianye, mabuti na lang, ayos ka. Tapat siyang nagpasalamat, maraming salamat, Sister Hong. Nakikipaglaban si Xuyonian sa isang mabangis na puting unggoy na sumugod sa kanya. Sister Hong, sa pagkakaroon mo rito, panatag ako. Pakiusap, alagaan mo ang ibang disipulo. Ang puting unggoy na ito ay may nascent soul cultivation at napakarami nila. Bukod pa riyan, napakabilis nila, kailangan mo ring mag-ingat. Ang mga puting unggoy ay ginawa siyang target, sabay-sabay na inatake si Tianye. Malamig lang siyang suminghal at naglabas ng ki. Gusto niyo nang mamatay? Agad na nilamon ng nagliliyab na fire energy ang mga puting unggoy. Nakita iyon ng ibang disipulo at humanga. Sister Hong ay makapangyarihan. Si Sister Hong pa rin ang pinakamagaling. Siguradong nakuha niya ang mana ni Peak Lordye. Pinutol sila ni Tianye. Tumahimik na kayong lahat para sa matanda na ito. Sa kanyang puso, nagtataka siya, saan na kaya nagpunta ang asong ito na si E? Sa panig ni Junlin, tahimik pa rin ang lahat. Nakatingin sa eksena sa harap niya, nagsalita siya, System, sinabi mo na may espesyal na energy fluctuation dito. Sigurado ka ba na sa direksyong ito? Sumagot ang system, host, dito po talaga. Ang bagong misyon ay naroon. Mas marami ang reward kaysa sa check-in. Sa kailaliman ng Lotion Secret Realm, sa Great Lu Immortal Tree, naghihintay ang Stone Race. Sa wakas, namulaklak at namunga na ang Great Lu Immortal Fruit. Isang miyembro ng lahi ang nagmungkahi, pero nagbukas na rin ang Great Lu Secret Realm, kaya nakapasok na ang mga dayuhan sa ating teritoryo. Kailangan natin silang harapin. Ang Patriarch ng Stone Race, isang body integration perfection stage, sumagot, sa tingin ko, ang paghahati ng Great Lu Immortal Fruit ang pinakamahalaga ngayon. Ang Patriarch ng Beast Race, isang body integration perfection stage, nagdagdag, hanggat makakain natin lahat ng Immortal Fruit,
makakakuha tayo ng Great Luo Immortal Body, at pagkatapos, kapag nakasalubong natin ang mga invaders, durugin natin sila parang mga langgam. Medyo nag-aalala ang Patriarch ng Feather Race, ngunit sa kasalukuyan, ang Great Luo Immortal Fruit ay nakuha na ng puting daga na ito. Hindi pa natin alam kung saan magsisimula. Sumagot ang Patriarch ng Armor Race at Lion Race, sino ang nagsabi? Bigla ang hinog ang prutas. Kahit tayo, hindi nakapag-react. Walang magawa ang Patriarch ng Lion Race, Body Integration Perfection Stage. Hindi na. Kinain na niya ang Immortal Fruit. Tinanggap na siya ng Great Luo Immortal Tree. Sa panahong ito, hindi tayo pinapayagang umatake, kung hindi, aatake tayo ng Immortal Tree. Nagbigay ng pinakamahusay na plano ang Patriarch ng Wood Race, mukhang ang tanging paraan ay hintayin natin siyang matunaw ang Immortal Fruit, pagkatapos ay hulihin natin siya, gamitin ang secret method para i-refine siya, tapos hatiin natin siya. Ganon din naman patas at makatarungan. Ang Patriarch ng Wood Race, Body Integration Perfection Stage, sumumpa, ako, ang matanda na ito, sumusumpa na ipapabayad ko sa puting daga na ito ang kanyang katakaman. Napansin nila na humihina na ang liwanag. Malapit nang matunaw ng hayop na ito ang prutas. Itinaas ng kamay ng batang hayop. Kakalabas lang niya. Masaya siyang nagsabi, subukan-subukang matulog muna ng maayos. Sa pagtingin ng mga Patriarch, medyo natakot ang daga. Kumusta kayo, mga kuya? May kailangan po ba kayo kay Kirshay Kirisay? Kung wala po kayong sasabihin, mauuna na po si Kirshay Kirisay. Sumigaw ang Patriarch ng Beast Race at inatak. Itong mabahong daga na ito, bakit napakabilis niya? Ang epekto ng Great Luo Immortal Fruit na ito ay talagang pambihira. Winagayway ng Patriarch ng Wood Race ang kanyang mga sanga, humahabol at nag-utos, wag na kayong sumigaw. Habulin na kayo. Malapit nang mahuli ng mga payat na sanga ang daga. Hayop! Tumigil ka para sa akin. Sinubukan niyang makipagnegosasyon. Chip! Mga kuya, pag-usapan natin ng dahan-dahan. Si Kirshay Kirisay ay isang daga na marunong makipag-usap. Nakita ang crack sa kalawakan sa harap niya, nagulat siya. Tulungan niyo ako. Chip! Ito. Bago pa mahawakan ng kahoy na kamay ang daga, mabilis siyang lumundag sa crack. Naging malabo ang paningin niya sa paglundag. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Saan na ba napunta si Kirshay Kirisay? Sino ako? Nasaan ako? Naglabas ng ulan ng Feather Arrows ang Patriarch ng Feather Race. Hindi ko inakala na pagkatapos niya matunaw ang prutas na ito, magkakaroon siya ng kakayahan na lumipat sa espasyo. Kung makatakas siya at ganap na matunaw at maging espiritu, nakakatakot talaga. Kaya, matiwasay kang mamatay dito. Tinusok siya ng mga balahibo. Sumigaw siya, masakit na masakit kay Kirshay Kirisay. Ayaw mamatay ni Kirshay Kirisay. Kailangan ni Kirshay Kirisay na maging matatag para mabuhay. Hanggang dito na lang. Sa likuran niya, umuwal ang Patriarch ng Stone Race, dala ang lakas na parang lilipad ang lahat. Tinamaan ng lakas na iyon ang daga, naging dahilan upang halos bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos, sa lakas na iyon, nahulog siya mula sa Great Luo Immortal Tree. Bumagsak siya sa ibaba. Sabay-sabay na lumundag ang Patriarch ng Feather Race at Beast Race. Ang patay na daga na iyan, naglakas loob na agawin ang Great Luo Immortal Fruit. Alam mo ba kung gaano kahalaga yan? Sa iyong status, ano ang karapatan mo para tamasahin yan? Tumatakbo? Bakit hindi ka na tumatakbo? Akala mo ba sa pagkain ng Immortal Fruit, magkakaroon ka ng kakayahan na makatakas sa kamay namin? Sinubukan ng daga na magbigay katwiran. Pero nakasulat ba ang mga pangalan niyo doon? Bakit hindi pwedeng kumain si Kirshay Kirisay? Ngayon, sinisisi niyo pa si Kirshay Kirisay. Nasasaktan din si Kirshay Kirisay sa kanyang puso. Tinanong ng Stone Race, alam mo ba na ang Great Luo Immortal Tree, na nagdadala sa buong Secret Realm, ay nangangailangan ng hindi mabilang na taon upang makapaglabas ng isang Great Luo Immortal Fruit. Sino man ang makakain nito, makakakuha ng Great Luo Immortal Body, ang hindi matatalo na physical body na nangunguna sa Kunlun Immortal Realm Ranking. Ang aming lahi ay naghintay ng daan-daang henerasyon, at sa wakas ay nakita namin ang anino ng Great Luo Immortal Fruit, ngunit sino ang mag-aakala na kayo, ang bobo, ay mauuna?
Sabihin mo sa akin, hindi ba't dapat ka mamatay bilang pagtubos sa kasalanan upang maibalik ang prutas na ito kung saan ito dapat? Sa sandaling ito, naintindihan ng daga kung anong kasalanan ang ginawa niya. Ano? Ang prutas na ninakaw ni Kirshakirihe ay ganito kalubha? Kung gayon, mamamatay ba talaga si Kirshakirihe dito? Mayroon bang dakilang bayani na darating para iligtas si Kirshakirihe? Iniunat ng Patriarch ng Stone Race ang kanyang masamang kamay pababa. Mamatay ka! Bigla, isang alon ng lakas ang sumiklab, pinipigilan ang kanyang ginagawa. Sumigaw ang Patriarch ng Stone Race sa gulat. Sino ang nagpakita ng ganitong forma? Umiti lang si Junlin at lumapit sa kanila. Pagkatapos, agad siyang nagtanong, System, sinabi mo na may espesyal na energy fluctuation dito. Nasa loob ng puting daga na ito, tama? Kinumpirma ng System, tama. Ang daga na ito ay kakalunok lang ng Great Law Immortal Fruit. Isang Great Law o Immortal Body ang nabuo sa loob ng kanyang katawan. Napakalakas ng cultivation potential. Lumitaw ang Disciple Recruitment Mission. Kung matagumpay na ma-recruit ang puting daga bilang disipulo, makakatanggap ng napakalaking reward ang host. Palihim siyang nagkalkula. Ang Great Law Immortal Body ay medyo interesante. Ang daga ay umiiyak, nakikiusap sa kanya, dakilang bayani, pakiusap, iligtas niyo si Kirshakirihe. Gusto akong kainin ng mga masasamang taong ito. Napagtanto ni Junlin kung bakit pamilyar ang eksena na ito. Bakit sa tuwing nagre-recruit ako ng disipulo, parang nagliligtas ako ng tao? Nagiging tangmonk na ba ako? Ngunit okay lang. Si Little Hong ay may rebellious bone. Itong maliit na daga ay maputi, mataba at mukhang masunurin. Hindi masama ang tanggapin siya bilang disipulo. Winagayway ng Patriarch ng Beast Race ang kanyang panggusot at sinunggaban ang invader. Hindi kami pinansin. Pagbabayaran mo ito. Tahimik niyang hinarangan ang kamay. Binalaan ni Junlin, ang daga na ito ay sa akin na. Ililigtas ko kayo. Umalis ka. Minamaliit na tanong ng Patriarch ng Stone Race, pareho tayong body integration perfection stage. Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan? Agad na sumagot ang ibang Patriarch, tama. Lahat, sumugod na kayo at durugin siya. Malamig silang tinignan ni Junlin. Naglunsad siya ng isang palad, tumama sa tiyan ng Patriarch ng Beast Race. Mabilis siyang itinaboy pabalik, dumura ng dugo. Sumigaw siya, paano ang simpleng suntok na ito ay nagkaroon ng napakalaking lakas. Naglabas ng ulan ng feather arrows ang Patriarch ng Feather Race. Tao, gusto mo nang mamatay. Nagdesisyon si Junlin, kung matigas ang ulo niyo na lumaban, hindi na rin ako magiging magalang. Lumabas ang Great Desolate Coffin Finger, ang fire energy ay parang susunugin ang lahat. Ang malaking alon ng fire energy ay bumaba sa lugar kung saan nakatayo ang mga Patriarch. Sinubukan ng Patriarch ng Wood Race na salagin gamit ang isang kalasag. Huwag mong masyadong apihin. Pagkatapos, ginamit niya ang Wood Element Key upang gamutin ang Patriarch ng Stone Race. Medyo nagulat si Junlin. Isang apoy mula sa aking kamay at alam pa nilang magtulungan. Medyo interesante. Sige na, sa pagkakataong ito, gusto kong subukan ang bagong reward na natanggap ko. Ang Heavenly Emperor's Avatar ay na-invoke. Nakita si Junlin na nag-transform sa harap nila, natakot ang Patriarch ng Wood Race. Ito ay T. Nagdagdag ang Patriarch ng Beast Race, sa ilalim ng panggigipit ng napakalawak at nakakatakot na anino na ito, napakaliit talaga natin. Ang taong ito, hindi natin siya kailanman kayang kalabanin. Sino ba talaga siya? Dumating ang grupo ng cultivators. Tinitigan ni Ouyang Feng ang pambihirang porma niya. Ang kanyang puso ay napuno ng pagkasindak. Ito ang Avatar Divine Ability at mas malakas ito kaysa sa Avatar ng Suspended Temple. Sino ba talaga ang gumamit nito? Posible bang isang Heavenly Monarch? Natanto ni Qianye, paano lumitaw ang ganitong kalakas na Avatar? Kahit ang mga expert sa Central Domain, kapag gumagamit ng Avatar, mas malabo ang kulay kaysa sa taong ito. Makikita lang nila ang pagsamba. Ngunit ito pala ang kanyang pamamaraan. Gaano pa karami ang tinatago niya? May kapangyarihan na sinabi ni Junlin, ang Heavenly Emperor ay narito. Naglakas loob pa kayong lumaban? Nag-utos siya na pumatay ng walang tanong. Nagpakita ng porma ang Patriarch ng Stone Race.
Mga Ginoo, ipagsapalaran natin ang buhay natin laban sa kanya. Ngunit nanatili sa kanilang kinatatayuan ang mga patriarch sa likuran. Nanginginig ang patriarch ng beast race. Natakot din ang patriarch ng feather race. Matagal lang natulala ang stone race bago nagsalita, kayo.